Ano po ba ang tingin natin ngayon sa buhay natin? Particularly sa mga nakamit, narating, na-accomplish na natin. Masaya na po ba tayo o parang may kulang pa? Yan po ba ay produkto ng isang honest na self-assessment o produkto lang ng ating pagkukumpara ng ating sarili sa iba? Na sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalawara, Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ano po ba ang tingin natin ngayon sa buhay natin? Particularly sa mga nakamit, narating, na-accomplish na natin. Masaya na po ba tayo o parang may kulang pa? Yan po ba ay produkto ng isang honest na self-assessment o produkto lang ng ating pagkukumpara ng ating sarili sa iba? Narinig natin sa ating mabuting balita ang pagpupuri na ginawa ng maghahasik sa mga matatamang lupa. Sabi niya dito, sila'y namumunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30. Pinuri niya silang lahat. Hindi niya sinabing, buti pa yung isa, namunga ng tig-100. Sana, pati na yung iba. Sana all, sana lahat, tig-100. Masaya sana ako. Hindi. Instead, He gave equal praise to all of them. Lahat pinuri niya. Hindi niya ikinumpara ang isa sa isa. Kasi ang mas mahalaga para sa kanya, ang mga matabang lupang ito ay namunga ayon sa kakayanan nila. Kasi nga naman, pwedeng magkakaiba ng sitwasyon yung matatabang lupa. Pwedeng may lupa na mas exposed sa sunlight. Pwedeng may matabang lupa na mas may moist o mas may tubig. Pwedeng may matabang lupa na mas maraming nutrients o mas maraming sakop na lupa. Iba-iba. Kaya iba-iba rin ang naging bunga. At alam yan ng naghasik ng binhi sa kanila. Ganon din po tayo na nakaka-receive ng mga binhi ng grasya o pagpapala ng Diyos. Magkakaiba tayo ng kakayanan, kalalagayan sa buhay. Magkakaiba tayo ng support system o mga tulong na ating naranasan. Kaya magkakaiba rin ang ating magiging bunga sa buhay. Therefore, hindi rin tayo dapat ipagkumpara sa isa't isa. Tingnan po ninyo, hindi lahat magkakasing yaman. Ang mga atleta, iba-iba ng level yan, iba-iba lang kategorya. Ang mga singers, iba't iba ng range, iba't iba ng tono. Ang mga organizers, iba't iba ng estilo. Ang mga negosyante, iba't iba ng diskarte. Magkakaiba. So hindi dapat ipagkumpara. Kahit nga po yung parang mga magkakasing galing na, parang magkakasing kamukha ng training, kakaiba pa rin yan. Kasi magkakaiba yan ng problema sa buhay. Magkakaiba yan ng sitwasyon sa buhay. Kaya again, hindi pa rin pwedeng ikumpara. And besides, ang bunga ba ay yaman lang, kakayanan lang, talento lang, asikatan lang? No. Hindi nga ba't pamumunga rin ng sagana yung pagiging mabuting magulang, pagiging mabuting asawa, pagiging mabuting kapatid, pagiging mabuting tao, pagiging mabuting kaibigan? Pamumunga rin yan ng sagana. Pamumunga rin ng sagana yung
pagkakaroon ng masayahing disposisyon sa buhay. Yung dahil sa iyo, yung iba nahahawa din sa saya mo. Pamumunga rin yung pagiging magaling makisama, pagiging matyaga sa buhay. Pamumunga rin yung pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa gitna ng mga matinding problema. Pamumunga din ng mga yan. Baka nga mas maganda pang bunga yung mga yan eh. But again, hindi pa rin natin dapat ikumpara sapagkat magkakaiba. Basta't ang mahalaga, mamunga. Tingnan po ninyo, lahat ng namunga o nakapamunga ay sinabing matatabang lupa. So lahat pinuring pantay-pantay, lahat nagtagumpay. At ganun ang Diyos sa atin. Ang tagumpay para sa Kanya ay yung mamunga tayo ng sagana ayon sa kakayanan, sa grasya at sa kondisyon na ibinigay niya na iba sa ibinigay niya sa iba. Kaya nga again, hindi siya nagkukumpara. Therefore, kung sabihin ng Diyos na magaling o namumunga tayo or underachiever tayo, ito lagi ay in reference sa sarili natin at hindi dahil ikinukumpara niya tayo sa kapwa natin. So kung sasabihin niya na tayo magaling o nakapamumunga, ibig sabihin nun, we are truly becoming the best person He wants us to be. Kung sasabihin naman niyang hindi tayo nakapamumunga or underachiever tayo, ang ibig sabihin lamang nun, hindi tayo nakapamumunga ayon sa ine-expect niya na ating maging bunga. Hindi dahil sa ikinukumpara niya tayo sa iba. Yung tayo lang, yun ang focus niya. Kaya sana tayo din. Huwag natin ikukumpara ang ating sarili sa iba. Kasi kapag ikinumpara natin ang ating sarili sa iba, dalawa lang ang pwedeng maging epekto niyan. Yabang o low self-esteem naman. Pero hindi ibig sabihin niya na tama ang ating assessment. Pag ganyan ha, kasi pwede nating isipin na okay na tayo. Pero sa mata ng Diyos, kulang na kulang pa pala tayo. On the other hand, pwede rin nating isipin na kulang na kulang pa ang ating mga ginawa. Pero sa mata ng Diyos ay okay na pala. Kapag ikukumpara natin ang ating sarili sa iba, pwede rin nating maisip na ang dami na nating ginawa, ang bonggang-bongga na, ang gara-gara na, ang galing-galing na ng ating mga ginawa, pero sa mata pala ng Diyos, walang kwenta ang lahat ng ito. Or on the other hand, pwede nating isipin na ang mga ginawa natin ay napakakonti, napakasimple, kumpara sa iba, kasi nga kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, pero sa mata pala ng Diyos, yun talaga ang bunga na sa atin ay ina-expect niya. Kaya ang idea, let us define success as God does, not as the world does. Let us define success as God does. And that's by our faithfulness. Di ba? Yun naman din ang sasabihin niya sa atin pag napunta tayo ng langit. Well done, good and faithful servant. Yung faithfulness natin, yun para sa Diyos ang ating success. Huwag yung success ng mundo. Mahihirapan tayo. Mapapagod tayo. Kung doon natin i-gauge yung success natin. I-gauge natin yung success sa faithfulness. Besides, kahit na maging successful tayo sa mata ng mundo, ano naman ang pakiramdam? Pagod. Insecure pa rin. Kasi merong magiging mas mayaman kaysa sa atin. May lilitaw na mas magaling kaysa sa atin. May lilitaw na mas sikat kayo sa atin. Hindi mo mawala yun eh. At darating yun eh. So kung ganun lang ang success, hirapan tayo. I-define natin ang success as God does by our faithfulness. Yun ang hinihiling niya sa atin. May binigay siya sa ating grasya, may binigay siya sa ating binhi, may binigay siya sa ating kondisyon. Yun, pamungahin natin ayon sa parameters nun. After all, ang Diyos ang siyang mag-aani sa atin balang araw. At alam na alam niya kung ano yung mga klase ng binhi o bunga ng mga binhing tinanim niya. At kung ilan din daw ito dapat. Alam niya kung ano yung mga klase ng bunga at kung ilan dapat mula sa atin ang anihin niya. Yun ang magpapakita na tayo ay naging tapat talaga. Maidugtong ko lang din, wag din natin kinukumpara ang ating kapwa sa iba. Lalo pat kung ang kapwa natin na ito ay ginagawa naman yung best niya. Kasi yun lang naman ang maibibigay na. Kung sa tingin natin ay 50%, 30% lang yung binigay niya, pero nakita mo binibigay naman niya yung best niya. Hindi lang yun 50% o 40% para sa kanya. Sa mata mo, 40, 50% lang yun. Pero sa kanya, ay binibigay lagi ang best niya. 100% na niya yun. Basta ang mahalaga, ibinibigay lagi ng tao ang best niya. Ang mahalaga, namumunga. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Humigit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pangunawa mo. Hindi mo ako kinukumpara sa iba. Tinitingnan mo lang kung ano yung kaya ko, pero alam mo kasi yung kaya ko eh. Hindi ko pwedeng sabihin, Lord, ito lang kaya ko. Alam mo eh. Alam mo rin kung nagtatamar-tamaran ako. Alam mo kung meron pa ako hindi ginagawa. Alam mo kung meron akong pinagpapaliban. At alam mo kung hindi ako nagfo-focus sa pinapagawa mo. Sorry. Tulungan mo ako, Panginoon, na ibigay lagi ang best ko. Hindi lamang sa talento, pati na rin sa pakikisama, sa tiyaga, sa pangunawa, sa pagpapasensya, sa pagpapatawad, sa pagmamahal. Tulungan mo ako mamunga ng sagana. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Hindi kanya kinukumpara. Huwag mo ding ikukumpara ang iyong sarili sa iba. At pwede ba? Huwag mo ding ikukumpara ang iyong kapwa sa iba. Hallelujah! Magkakaiba. Ang mahalaga na mumunga, pwede mong pagsabihan, ito dapat mong gawin, pero huwag mong ikukumpara sa iba. Pwede mong gamitin ng iba bilang inspirasyon, pero hindi upang ibaba ang tao yan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung ibibigay lagi natin ang best natin. Kahit na matalo, kahit na madapa, kahit na magkulang, basta hindi sinasadya. Kasi hindi naman nagbababaya. Kasi ginagawa natin lagi ang makakaya natin. Yun ang mahalaga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. If we are always striving to give and live our best, kung lalapit kay Jesus, mahirap bumaba ang energy pag ganyan. Bumaba man tayo, bumalpak man tayo, madapa man tayo, hindi tayo bubulos sa pagpa. Kasi ang orientation natin, laging pataas, always give your best. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapanan sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.